Pero biglang lumabas ang may-ari nga kay Ellie. Kaya ang malaking tanong, maiuwi ko pa nga kaya si Ellie? Hello mga mare, maraming nga nagtatanong. Ano na nga daw ba ang update sa asong bigla na nga lang napunta nga sa bahay namin? Update nga daw kung ako na nga daw ba ang kanyang magiging fur mom. Ito nga nung January 20, ito nga yung araw na hinatid na nga namin si Ellie sa shelter. Sobrang bigat man sa aking pakiramdam ay kailangan talaga naming sundin nga ang batas. Dahil wala nga lumalabas na owner at walang chip si Ellie, kailangan niyang manatili sa shelter sa loob ng 5 araw at kung wala nga magkiklaim sa kanya ay pwede na nga siyang mapunta nga sa amin. Ay sinasabi ko sa inyo ay talagang durog na durog nga ang aking puso. Kaya naman nag for the gym nga kami at ito talagang si boss ay palagi nga akong pinapasaya. Dahil alam nga niyang sobrang lungkot ko, palagi niya nga akong dinadala sa mga paborito kong kainan. At dinalaw nga pala namin si Roscoe, ang aso nga ng aking mother-in-law. At sana nga din ay pagdating na nga ng Sabado ay makita ko nga ang ngiti ni Ellie na parang ganito. Siguro nga din mga mare ko ay namimiss na nga din siya ng tortkulit. Eh sarap-sarap pa naman nilang pagmas ng 4 mga mare ko at huy, gagi ka talaga Tortili. Hindi ko alam kung naramdaman nga ba ni Tortili na nga ako nga ay malungkot kaya nga ito't kinukulit nga niya ako. Pero ang paglalambing nga ni Tortili ay medyo kakaiba at ayan kitang-kita nyo naman. Nakuha ko na nga din palang buhatin nga itong pinakamabigat na si Tortoli at siya nga ay maliligo for today's video. Ay maligamgam na nga ang aking tubig pero para bang kiarte, tagal niyang nagpapakondisyon. Habang busy nga ako kay Tortoli, itong si Tortili, ako pa din ang binabanatan. Ang sabi ko nga ay maglubay siya at ako nga muna ako ay maglilinis ka ng kanilang mga jebs at itatapon ko. Pagka lamig-lamig nga dito ngayon kaya nga ang sabi ko ay itutumpok ko nga sa gilid para nga pagka nakatumpok na saka ko sila itatapon sa basurahan. Habang busy nga ako ay erin na naman si Tortili. Ay babanata na naman ako. Oh ayan kakagat-kagat na naman dyan. Ay konti na lang talaga Tortili ay kakagatin na din kita. Ay siya nga din daw ay wampake, kaya nga ayan talagang hahabulin pa ako, talagang susundan pa ako. Ay wititit ka talaga Tortili, ay akala mo naman nakaturbo ka, o kita mo ay nandini na nga ako sa kabilang gilid, ay medyo delay ka din no. Hindi ko na rin talaga mabari kung anong paliwanag ang gagawin ko sa'yo Ay, ayun na nga at napagtanto ko na nga. Kaya nga ako kinakagati Tortili ay paliguan ko na nga daw siya. Ay, apo Diyos ko. Ay, apuradong bata. Ay, kita nyo, nung ipinalit ko na nga siya sa pwesto ni Tortoli, ay talagang for the chill siya dyan at talagang gustong gusto niya Ay, ang problema lang talaga mga mare ko ay hindi na nga rin siya makaalis dyan dahil nga, sobrang laki na talaga nila ngayon. Ay, mga mare ko ay temporary lang talaga nila yung napaliguan na pagkalang malamig. Dahil pagka po summer ay meron na nga silang pond sa labas. At ito nga pala mga mare ko, sa lapag ko na nga pala sila pinakain para nga mas mahasa na din ang kanilang mga beak dyan. Bigla ko na naman ngang naalala si Ellie. Siguro nga mas masarap nga talagang lumabas ang bahay kapag kasabay ko talaga si Ellie. At huwag kayong malito at wala nga kayo sa channel ni Pinay sa Alaska. Siya nga ay merong frozen dagat. Meron akong frozen fountain dito. At meron nga din pala mga frozen pinggan Ay wititit, ay wala naman tayong king crab dyan, ay king kalat lang iyan. Ito mga mare ko ay January 17 na nga ito, ay pangatlong araw na nga ni Ellie sa shelter at sobrang namimiss ko na siya. Tapos naming mag-gym ay inayang nga ako ni boss na kumain nga daw kami sa labas dahil alam niyang may pagkamalungkot nga ako ngayon. Ay, ang OA ng Maring Sisi, ang sabi ko nga hindi nga ako makakakain ng maayos agad hindi ko nalalaman kung nandun pa nga sa shelter si Ellie. Kanya nga tinatawagan ng shelter pero walang sumasagot. Puro voicemail lang talaga mga mare ko kaya nga ito nagulat nga ako, sabi niya sige na nga nang matigil ka nga at dadali na nga kita sa shelter. At dito nga mga mare ko ay nalaman ko na nandito pa nga si Ellie kaya naman ako nga ay masayang masaya. Hindi ko na nga rin talaga nasilip si Ellie dahil bawal pa nga. Pero dahil ako nga talaga ay naging kampante na ito na nga at kakain na nga kami sa labas ni Boss Handlers ko mapagmahal 143 at iniwan ko nga muna siya sa kanyang sasakyan. Ay shoot tames ay may kausap na chicks. Grabe. At ito na nga ang inyong Maring Sisi at ang Boss Handlers ko mapagmahal 143 ay makakakain na nga ng payapa. Pero biglang lumabas ang may-ari nga kay Ellie. Kaya ang malaking tanong, maiuwi ko pa nga kaya si Ellie? Nadurog nga yung puso ko mga mare ko nung nakita ko nga yung comment na yun. Una nga mga mare ko ay tinatanggi ko nga talaga na si Ellie nga yung nasa picture dahil kako medyo mahaba nga ang mukha nung aso. Pero nung nag-message nga sa akin yung tao at sinabi nga niya dun yung issue nga about sa tenga ni Ellie, ay talagang napaiyak na lang nga ako. Doon nga, kumpirmado na siya nga ang may-ari kay Ellie. At alam niyo naman na isa ng pulis ang boss at nung chinek nga niya sa system yung lalaki ay talagang taga malapit lang sa amin. Pero alam niyo, dun pa lang sa message nung tao ay parang iba ang naramdaman ko. Sa personal message nga niya sa akin ay hindi man lang niya kinamusta si Ellie. Hindi ko naramdaman na masayang masaya siya na meron palang nakakuha nga dun sa aso niya at nag-alaga pansamantala. Hindi ko na rin talaga siya nireplyan mga mare ko. Pinaalam na lang namin dun sa admin nga ng Lost and Found group na si Ellie nga ay nasa shelter na. Sa kanya na lang na kung anong gagawin niya pero ako talaga ay dinadasal ko na
Hoy, wag mo na lang talagang kunin sana si Ellie. Dahil ramdam ko na hindi naman nakakaranas ng totoong pagmamahal nga itong si Ellie dahil alam nyo naman na nga, ang dami nga niyang health issue. Alam nyo mga mare ko, maloloka kayo. Wednesday, alam na niya kung nasaan yung alaga niyang aso. Dumaan nga ang Thursday at Friday, hindi niya pinuntahan si Ellie. Pero sa totoo lang, hindi ako nalungkot dahil masayang masaya ako dahil hindi niya pinuntahan si Ellie. Hoy, mga mare at pare ko, si Ellie ay uuwi na sa akin bukas. Ay, naiyak ako. Sorry. Nung nagdadasal para kay Ellie ay talagang pinakinggan tayo ni Lord. Kaya thank you mga mare at pare ko. And thank you Lord kasi ibinalato mo na sa amin si Ellie. Bukas mga mare ko, uuwi na sa totoong bahay niya si Ellie at makakaramdam na siya ng pagmamahal. Tatandaan nyo sa mga nakaraang post ko, di ba meron akong sinabi sa inyo na baka breeder yung may-ari kay Ellie. There's a high chance na yung may-ari kay Ellie ay yung tao nga na tinutukoy ng aking kapitbahay. At alam nyo na si Ellie nga ay hindi neuter at yung kasama niyang mama dog ay buntes or nagdalang tao na. Siguro nga tama kayo mga mare ko, inihatid nga sa atin ni Mama Dog si Ellie dahil pinagkakatiwalaan tayo ni Mama Dog para kay Ellie. Ang amin ngang suspecha kung bakit hindi niya sinundo si Ellie dahil alam niya na hahanapan siya ng vet record. At sigurado naman ako at alam ko, sigurado din kayo at alam nyo na wala siyang mapapakitang record dahil nga ganon ang sitwasyon ni Ellie. Ay durog na durog ako ng mga ilang araw sa pag-aantay kay Ellie ay blessing pala din talaga na dinala ko nga siya sa shelter dahil kung hindi, mawawalan ako ng no choice kung hindi nga isauli siya sa kanyang owner. At ito na nga mga mare ko ay sigurado na talaga na bukas ay susunduin ko na si Ellie ng tanghali. Pagkakaalam ko nga talaga mga mare ko ay pwede na nga namin siyang iuwi ng Sabado. Kaya nga ito, nung Friday nga ng gabi ay pumunta nga kami ng Petco. Ay talagang naloka nga ang maring sisi ay kadami namang option ng pagkain ay nahilo ko. Pero buti na lang talaga mga mare ko ay meron nga mga pa-image effect dito. Kaya nga ito sabi ko ay ito ay bagay ito kay Ellie. Dito nga muna tayo kako sa maliit. Ay sa totoo lang mga mare ko ay nakalimutan ko nga ay may age Camerot Bambam pala ang mga ito. Ay ang nabili ko nga kay Ellie ay yung up to 12 months. Ay sa tingin ko nga ay 1 years old mahigit na nga si Ellie ay hindi ko pa sigurado ay kailangan pa natin mag-antay nga ng sasabihin ng vet kung ilang taon na ba talaga si Ellie. Pero ayan nga dahil nga ang alam ko ay pipick upin na nga siya ng Sabado at namili nga lang kami ng konti nga ni boss. At syempre siya nga ang taya. Ay dini nga mga mare ko, ay para naman ako ay natakam sa mga pagkain ito ng mga kakapwa nga ni Ellie. Oh. Ay parang gusto kong kumurot ng konti at tikman. Ay, apo, Diyos ko. Ay, ito nga. O, parang gusto ko nga itong bilhin mga mare ko. O, ay, nung tinignan ko nga yung presyo, ay sabi ko, ay, pag-iisip-isipan ko muna. Friday pa lang ng gabi mga mare ko, ay talagang ready na nga akong pick upin nga itong si Ellie. Ayan nga, at nilabhan ko na nga ang kanyang mga tuwalya, yung mga treats niya, ay niready ko na para kapag ka pinick up ko. Araw nga lang Sabado mga mare ko, ay hindi na nga talaga ako makali dahil nga sabi ay tatawag nga daw ang shelter sa akin. Ay, naging tanghali na nga mga mare ko, ay wala pang ang tawag. Ay, talagang gustong-gusto ko na talagang sumugod dun mga mare ko, pero ito nga si boss ay pinipigilan nga ako. Ay, sumunod nga daw kami sa mga sinabi nga na antayin ang tawag. Hindi talaga ako makakapag-antay-antay lang mga mare ko. Kailangan talaga ay may marinig nga ako galing nga sa shelter. Ay, kita nyo nga ang oras din mga mare ko ay mag-aalas 2 na nga. Ang shelter nga ay magsasarado na nga ng 4:30. Ay, wala pa rin akong tawag na naririnig. No, wala na din ang no choice si boss dahil alam niyang magmumuryot ako kaya nga ito at pupunta na nga kami ng shelter. At dito nga ina-confirm nga na si Ellie nga ay nandito pa nga din. Hindi lang talaga siya pwedeng makita pero okay na okay nga daw ang Ellie. Dahil nga Sabado at sobrang busy nga daw nila ay hindi nga daw natapos ng vet na tingnan nga ang bawat aso. Kaya nga ang schedule nga ni Ellie ay magiging bukas na lang. Ay, okay na din yun mga mare ko dahil nga bukas ay confirm na talaga na si Ellie ay uuwi na nga sa kanyang bahay. Dito nga ay nag-iisip ako kung bibili lang ako ng pagkain ni Ellie. Pero napagdesisyonan ko nga na iintayin ko na lang muna ang sasabihin nga ng vet. Ay titingin-tingin nga muna ako dito. Ito yung recommended nga ng ating mga fur tita at tito dyan. Ay kagaling nyo no. Ay hindi pala ito mura. Pero basta kung ano ang mas nakakabuti kay Ellie ay doon tayo. Ang nabili ko na nga lang muna dito ay itong ang ear and eye wipes. Pagkatapos ay dahil katabing store lang naman din sabi ko nga ay dadaan nga ako ng home goods. Pagkakatanda ko kasi ay meron din ditong mga recutitos or mga abubot nga ng pang-aso. Pero ito, recutitos ng pangbahay ay talagang naknakan ng dami din eh. Pero bugs, ayan na nga ang mga abubot nga pang-aso. Ay kadami-dami ding mga damit ay para bang kay sarap talagang bihisan nga ni Ellie. At pag ganun-ganun lang mga mare ko, ay kung ano-ano na nga din ang nabit-bit ko, ay nakakaasar konti. Ay buwisit talaga mga mare ko dahil nakita ko nga itong Camerot Bambam na ito, ay bagay na bagay ito dun sa may, ay basta, pero meron na kaming ganun. Kaya tingin-tingin na lang muna ang maring sisi, ay pagkagaling ay $250. Kaya tara nga at umalis na nga tayo at baka ano pa ang mabili. Ang maring sisi nyo nga ay sobrang excited nga ata at ito pupunta pa nga ulit ng Petco. Ay sobrang shopping naman yan para kay Ellie, maring sisi. Ay gusto ko nga din kasi siyang bilan nga ng ganitong klase, pero yung iba kasi ay nabibigatan ako. Tapos dito naman, ay hindi ko naman alam kung anong tamang size. Kaya sabi ko, ay sige, antayin ko na nga lang muna si Ellie
para sigurado. Sa totoo nga lang ay ito nga nasa itaas sa ibet na bet ko na nga din, pwede na nga kako iyan, kaso naman ang mga sizes nga ay talaga nga extra small lang, kaya naman hindi po pwede kay Ellie. Ay hindi ko na nga napakita sa inyo, ay nakapamili na nga din ako dito ng mga iba niyang mga gamit pa. Ay nakakatuwa nga mga mare ko, ay talagang sale nga ang mga ito. At ang feedback nga din dyan ay maganda talaga. At maganda din talaga na naisingit ko nga ang pag-gym. At parang nga sa huling banat ng Maring Sisi, ay sabi ko nga ay ang ganap bukas, ay gusto ko may pa-welcome kay Ellie or something, ganon. Ay gusto ko ay magpipicture kami, ganon. At dito pa nga sa isang store na aking napuntahan, ay meron ng mga paganyang kinemerot bam-bam. Pagkatapos ay yung nabili ko nga sa Petco, ay meron din sila dito. Ay nabili ko lang yun ng $5, tapos ito dito ay $10. Ay di talagang mas nakamura nga ako. Ay Diyos ko mga mare ko, ang Maring Sisi ay lahat nga ng cute, ay parang gusto ko nang bilhin kay Ellie. Ubod nga din ang daming mga kemerot bambam na tinda dito, ay talagang nakakatuwa. Ay huy, parang bagay nga kay Maring Sisi ang ganyang sombrero na ngayon, oh. Ay huy, meron pang mga channeling dyan pang buhok, oh. Ay, ito nga yun, naisipan ko na nga lang bilhin, no? Ay, tatakpan ko na lang yung happy birthday pagganap dyan. Ay, gusto ko lang talagang may cake kami bukas para kay Ellie. Ay, may miyaw-miyaw nga pala dito, oh. Naalala ko din tuloy yung black cat nga na inampun nga din namin. Kung hindi nyo maitatanong, ay napakaraming beses na nga talaga kaming napupuntahan nga ng mga ligaw na hayop. Pero yung black cat na yun, mga mare ko, ay love na love siya ng kanyang mga magulang at nahanap nga siya. At final na talaga ito, mga mare ko, ay nandini nga ako sa Dollar Tree. Maring Sisi, ay may palobo-lobo pang effect, oh. Ay, sinasabi ko sa inyo, mga mare ko, ay abangan nyo na nga lang ang aming pagkikita ni Ellie bukas at ayan, bibilan ko muna siya ng mga kung anik-anik lang ba. Sa tingin nyo, mga mare ko, ano kaya ang mararamdaman ni Ellie bukas? At dito ko na nga muna tatapusin ang ating vlog, mga mare ko. Thank you for watching and see you guys tomorrow!